Kung may isang brand ng sasakyan na ilang taon lang ang nakakaraan, ay naging simbolo ng kinabukasan, ng teknolohiya, ng innovation, at ng isang mas magandang mundo. Isa lang ang sagot. Tesla, ang electric car na pangarap ng bawat tech enthusiast. Ang sasakyan na naging status symbol ng mga taong naniniwala sa sustainability. Ang brand na pinamumunuan ng isa sa mga pinakakilalang tao sa buong mundo, si Elon Musk. Pero narito ang bagay na nagpagulat sa buong mundo. Ang brand na dating hindi mapigilan ng paglago, ang brand na dating nag-dominate ng electric vehicle market, ang brand na dating naging pinaka-exciting na kumpanya sa buong industriya ng sasakyan, ay ngayon ay nagbebenta ng mas kaunti dahil ayon sa mga pinakabagong datos, ang Tesla ay nakaranas ng malaking pagbaba ng sales sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Europe, bumaba ang sales ng Tesla ng mahigit 40%. Sa China, bumaba ang sales ng Tesla ng mahigit 20%. At sa United States, bumaba rin ang sales ng Tesla. At ang pinakanakakagulat na bahagi, ang dahilan ng pagbaba ng sales ay hindi ang kalidad ng sasakyan, hindi ang presyo, hindi ang kompetensya, kundi ang isang tao, si Elon Musk mismo. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Elon Musk ay isa sa mga pinakakilalang negosyante sa buong mundo. Ang CEO ng Tesla, ang CEO ng SpaceX, ang may-ari ng X. Dating tinatawag na Twitter at ang pinakamayamang tao sa buong mundo sa maraming pagkakataon. At sa loob ng maraming taon, ang pangalan ni Elon Musk ay naging synonymous sa innovation, sa ambition, at sa isang mas magandang kinabukasan. Pero noong 2024 at 2025, ang imahe ni Elon Musk ay nagsimulang magbago. Hindi dahil sa kanyang mga negosyo, hindi dahil sa kanyang mga imbensyon, kundi dahil sa kanyang political activities at sa kanyang controversial na mga pahayag sa social media. At ang pagbabago ng imahe ni Elon Musk ay nagdulot ng isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Ang pagbaba ng sales ng Tesla. Dahil para sa maraming tao, ang pagbili ng isang Tesla ay hindi lang isang desisyon tungkol sa sasakyan. Ito ay isang statement. At ngayon, ang statement na iyon ay nagbago ang kahulugan para sa maraming tao. Pag-usapan natin ang eksaktong nangyari. Noong Nobyembre 2024, si Elon Musk ay naging isa sa mga pinakaaktibong taga-suporta ni Donald Trump sa presidential election. Nagbigay siya ng malaking halaga ng pera para sa kampanya ni Trump. Nag-post siya ng mga pro-Trump content sa kanyang X platform. At naging isa siya sa mga pinaka-visible na mukha ng Trump campaign. At nang manalo si Trump, si Elon Musk ay naging bahagi ng tinatawag na Department of Government Efficiency o DOJ, isang advisory body na ang layunin ay bawasan ang gastos ng gobyerno ng Amerika. At ang mga aksyon ni Musk sa DOJ ay nagdulot ng malaking kontrobersya. Dahil sa kanyang mga aksyon, maraming tao ang nagsimulang boycott ng Tesla. Sa Europe, kung saan ang karamihan ng mga mamimili ay may liberal na pananaw, ang mga tao ay nagsimulang iwasan ang pagbili ng Tesla bilang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa mga aksyon ni Musk. At ang resulta ay isang malaking pagbaba ng sales ng Tesla sa Europa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga konkretong numero. Ayon sa mga datos, noong unang quarter ng 2025, ang Tesla ay nakaranas ng pinakamalaking pagbaba ng quarterly deliveries sa kasaysayan ng kumpanya. Ang kanilang deliveries ay bumaba ng mahigit 13% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. At sa Europe, ang pagbaba ay mas malala pa. Sa Germany, ang sales ng Tesla ay bumaba ng mahigit 40% sa unang 2 buwan ng 2025. Sa France, ang sales ay bumaba ng mahigit 30%. Sa United Kingdom, ang sales ay bumaba ng mahigit 20%. At sa Sweden, ang sales ay bumaba ng mahigit 40%.
At ang mga numerong iyon ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi gustong tanggapin ng Tesla, na ang brand ay naapektuhan ng mga aksyon ng CEO nito. Dahil para sa maraming European consumers, ang pagbili ng Tesla ay parang pagsuporta kay Elon Musk at sa kanyang mga political activities at hindi nila gusto iyon. Ngayon, pag-usapan natin ang situation sa China. Ang China ay isa sa mga pinakamalaking market ng Tesla sa buong mundo. At sa China, ang Tesla ay nakakaranas rin ng malaking hamon. Pero ang dahilan sa China ay iba sa dahilan sa Europa. Sa China, ang pangunahing problema ng Tesla ay hindi ang political activities ni Musk, kundi ang kompetensya. Dahil ang Chinese electric vehicle market ay naging isa sa mga pinaka-competitive na market sa buong mundo, na may mga lokal na brand tulad ng BYD, NIO, Li Auto, at XPeng, na nag-offer ng mga electric vehicles na may comparable quality sa mas mababang presyo. At ang mga Chinese consumers na dating pumipili ng Tesla ay nagsimulang lumipat sa mga lokal na brand. Dahil bakit ka magbabayad ng mas mahal para sa isang imported na sasakyan kapag may lokal na brand na kasing galing at mas mura pa? At ang resulta ay isang malaking pagbaba ng market share ng Tesla sa China. Ngayon, pag-usapan natin ang situation sa United States. Sa Amerika, ang Tesla ay nakakaranas rin ng mga hamon. Pero ang situation sa Amerika ay mas komplikado dahil may dalawang magkasalungat na puwersa na nagtatrabaho. Sa isang banda, ang mga liberal na consumer sa Amerika ay nagsimula ring mag-boycott ng Tesla dahil sa political activities ni Musk. Pero sa kabilang banda, ang mga conservative na consumers na dating hindi interesado sa electric vehicles ay nagsimulang maging interesado sa Tesla dahil sa kanilang suporta kay Musk at kay Trump. Pero ang problema ay ang mga conservative na consumers ay hindi pa rin bumibili ng Tesla sa parehong rate na umalis ang mga liberal na consumers. Ibig sabihin, ang Tesla ay nawawala ng mas maraming customers kaysa sa kanilang nakukuha. At ang resulta ay isang net negative para sa Tesla sa Amerika. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang malaking dahilan ng pagbaba ng sales ng Tesla, ang aging product lineup. Ayon sa mga eksperto, isa sa mga pangunahing problema ng Tesla ngayon ay ang katotohanang ang kanilang mga sasakyan ay hindi na bago. Ang Tesla Model 3, na isa sa kanilang pinaka-popular na modelo, ay unang inilabas noong 2017. Ang Tesla Model Y, na naging pinaka-popular nilang modelo, ay unang inilabas noong 2020. At kahit nagkaroon ng mga updates at refreshes, ang mga sasakyan ng Tesla ay nagsisimula ng maging dated kumpara sa mga bagong electric vehicles na inilalabas ng ibang brand. Ang BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, at Kia ay naglalabas ng mga bagong electric vehicles na may mas magandang interior, mas advanced na features at mas competitive na presyo. At ang mga consumers na dating walang ibang pagpipilian kundi ang Tesla ay ngayon ay may maraming pagpipilian. At marami sa kanila ay pumipili ng ibang brand. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang malaking hamon ng Tesla, ang Cybertruck. Ang Cybertruck, ang futuristic na pickup truck ng Tesla, ay isa sa mga pinaka-inaabangan na sasakyan sa kasaysayan ng kumpanya. Maraming tao ang nag-pre-order. Maraming tao ang naghintay ng maraming taon. Pero nang lumabas ang Cybertruck, ang mga review ay halo-halo. Maraming tao ang nagustuhan ang futuristic na design. Pero maraming tao rin ang nagsabing ang Cybertruck ay may mga quality control issues. At ang presyo nito ay mas mahal kaysa sa inaasahan. At ang pinakamalaking problema, ang Cybertruck ay hindi angkop para sa lahat ng klima. Sa mga lugar na may snow at ice, ang Cybertruck ay nakaranas ng mga problema na nagdulot ng mga viral na video ng mga Cybertruck na natigil sa gitna ng daan. At ang mga viral na video na iyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa reputation ng Cybertruck
at ng Tesla sa kabuuan. Dahil sa mundo ng social media, ang isang viral na video ng isang sasakyan na natigil sa gitna ng daan ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong advertisement. Ngayon, pag-usapan natin ang reaksyon ng Tesla sa lahat ng ito. Ayon sa mga ulat, si Elon Musk ay nagsimulang mag-focus ulit sa Tesla pagkatapos ng maraming buwan na nakatuon sa kanyang political activities. Sinabi niya na siya ay magbibigay ng mas maraming oras at atensyon sa Tesla at na ang kumpanya ay may mga exciting na bagong produkto na darating. Pero narito ang tanong ng mga eksperto, sapat ba iyon? Dahil ang pinsala sa brand ng Tesla ay hindi lang isang bagay na maaayos sa isang pahayag. Ang tiwala ng mga consumers, kapag nawala, ay hindi madaling ibabalik. At ayon sa mga eksperto, ang Tesla ay kailangan ng higit pa sa isang pahayag ni Musk para maibalik ang kanilang dating momentum. Kailangan nila ng bagong mga produkto na magpapakita na ang Tesla ay patuloy na nag-i-innovate. Mas competitive na presyo para makuha ang mga consumers na lumipat sa ibang brand. At isang mas malinaw na separation sa pagitan ng personal na political activities ni Musk at ng brand ng Tesla. Dahil sa huli, ang Tesla ay isang kumpanya na may responsibilidad sa kanyang mga shareholders, sa kanyang mga empleyado, at sa kanyang mga customers. At ang responsibilidad na iyon ay hindi maaaring ipagpaliban kahit gaano pa kabisi ang CEO nito. Isang brand na dating naging simbolo ng kinabukasan. Isang sasakyan na dating pangarap ng bawat tech enthusiast. Isang kumpanya na dating hindi mapigilan ang paglago. At ngayon, isang brand na nakakaranas ng malaking pagbaba ng sales sa Europa, sa China, at sa Amerika. At ang pinakaimportanteng aral ng lahat ng ito, ang isang brand ay hindi lang ang produkto nito. Ang isang brand ay ang lahat ng bagay na kinakatawan nito. Kasama na ang mga taong nangunguna sa kumpanya. At kapag ang mga aksyon ng isang leader ay nagsimulang makaapekto sa brand, ang mga consumers ay may kapangyarihang magpahayag ng kanilang opinyon sa pamamagitan ng kanilang pera. Kaya sa susunod na makita mo ang isang Tesla sa daan, huwag mo lang isipin na ito ay isang electric car. Isipin mo ang kwentong ito ng isang brand na nagsimula bilang isang revolusyonaryong ideya at ngayon ay nakakaranas ng isa sa mga pinakamalaking hamon sa kasaysayan nito. Dahil sa mundo ng negosyo, ang tagumpay ay hindi garantisado at ang pinakamalaking banta sa isang matagumpay na kumpanya ay madalas na hindi ang kompetensya o ang ekonomiya o ang teknolohiya, kundi ang mga desisyon ng mga taong nangunguna sa kumpanya. Iyon ang tunay na aral ng pagbaba ng Tesla. Ano ang nararamdaman mo sa nangyayari sa Tesla? Bibilin mo pa rin ba ang isang Tesla kahit sa lahat ng nangyayari? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.